skills, wala akong talent na ano, ang alam ko lang kasi nga 'di ba teacher by profession. Wala akong alam talaga literally sa business. Pero sabi nga dito, 'di ba tuturuan tayo, iga-guide tayo dito. So ginawa ko 'yun, no? Nakumita naman ako ng after 1 month ng first check ko is 56,000. And then na-promote ako my first month ng executive director. Yun yung journey ko. And after 6 months, naging national marketing director ako. And up to this moment, no? Ayan. And I'm working naman for the next level promotion. But ang daming nangyari sa akin, no? I know may mga bago dito. So way back kasi ang tagal ko na, seasoned distributor na ako. I really accept that fact. Pero feeling ko bago pa lang ako. Hindi. No, ano lang, because of my experience, naiisip ko na I'm still excited. I'm still excited, no? I am already magte 13 years na ako sa lifestyles business. Pero parang ang tanda, pero feeling ko habang tumatagal ako sa lifestyles, lalo akong bumabata. Yes or yes? Yes. Type yes if agree kayo dyan. Ayan. Yes, yes. So, when I started, grabe talaga ang ano ko, yung magbabahay-bahay. Ano ba yun? Yung parang pinipilit ko talaga yung sarili ko na pumunta kasi nga yun yung instruction sa akin. Naranasan niyo yun? Naranasan niyo? Yung ano ka talaga dun sa punta ka talaga kasi nag-goal ka na mabawi yung 64,000 na ininvest mo kasi inutang mo yun eh, 'di ba? Hinutang ko yung 64,000 ko na yun, hindi yun sa akin. Kailangan ko ibalik for just 1 month. So, grabe yung trabaho ko kahit na nagbe-breastfeed ako noon. I have 3 months old baby when I started lifestyle business. So, ginawa ko yung basic. Sino dito ang sa tingin nila, ginawa nila yung basic, yung pumunta sa bahay, nagpro-prospecting, kahit na may challenge sila sa time, may challenge sila sa pamilya nila. Sino dito, yung kahit ayaw ng parents nila mag-lifestyle sila, nag-lifestyles pa rin. Kahit ayaw ng asawa nila na lumabas sila, lumabas ka pa rin, nagbenta ka pa rin ng intra, nakipag-usap ka pa rin ng tao kahit nire-reject ka ng kausap mo maraming beses. Sinong naka-experience niyan? Type me. Kumbaga, na-stretch yung sarili nyo kasi nga kailangan mong bumenta, kailangan mabalik yung kapital mo, kailangan ma-hit mo yung goal mo, kailangan ma-promote ka, kailangan kang maka-provide sa family mo, lalo na sa day-to-day, ano natin, tawag doon, day-to-day living natin. Sino yon, no? Alam ko tayong lahat. Yes or yes? Ayan. So, let's be excited kasi nga, yung, yung ituturo ko ngayon sa inyo, are you excited? Ako excited, na-excite ako. Na-excite ako kasi nga, yung goal ko sa topic na to, nag-isip talaga ako kasi ang dami nating pinagdaanan sa lifestyles. Me talaga, basically, sabi ko talaga, ginawa ko talaga yung basic. Nag-attend ako ng function, lahat, na RLT, kung ano man, nag-attend ako ng lahat ng trainings, sa tingin ko naman ginawa ko. Ayan. Na I do believe kayo din. Pero yung siguro yung iba, hindi ba, we're not yet giving our 100%. Yes or yes, 'di ba? So, right now, nag-isip ako sa experience ko for 13 years. Ayan, napakaswerte niyo. Ask me why. Ask me why. Why? It's because eto ituturo ko sa inyo kasi nag-isip ako, paano ba ako makaka-add value na generally itong ano ituturo ko sa inyo para to sa lahat, whether baguhan ka, matagal ka na, medyo, ano ba ka, Gen X ka ba? Lahat ng generation kasi ngayon andito may mga Gen Z. So type 2 pag Gen Z ka dito sa Zoom. Ayan, type 2. Pag millennial ka naman, type 3. Ayan, para ma-identify nyo naman kung saan ka. O Gen Z, si Ma'am LV. Gen X, no? Medyo taas-taas na yung edad. Ayan, type nyo yung ano nyo, no? Yung ano nyo, yung anong generation ka. So, nag-isip talaga ako. Actually, 2 weeks pa akong nag-isip, no? Ang swerte nyo. Ano yung itatopic ko sa inyo? Kasi nga, laging nagsasabi sa akin si Sir June, mag-topic ka, mag-topic ka, mag-topic daw ako. So, ayun, no?
So, pinaghandaan ko to para sa inyo, para maka-add value ako sa experience ko dito sa lifestyles business. And I am excited to share this to you. No, I will be giving my 100%. Okay lang po ba na i-give nyo rin yung 100% nyo? Yes, if deal kayo dyan, no? Type 100. Ayan. If, ano ha, pero pag hindi nyo naman ibibigay yung 100% nyo, naku, mas, ano kayo, lugi kayo doon. Pero pag ibigay nyo yung 100% nyo, same tayo ng energy, then definitely, maganda yung result sa pag-uusapan natin. Alright? Yes or yes? Yes, of course, 'di ba? So, yung pinaka-goal ko dito, no, I'm so excited na i-share to kasi nga yung kaya ko kayo tinatanong ng mga ganon kasi somehow dito na tayo sa new generation. Nasa 21st century na tayo. And ano ba yung 'di ba nag-i-evolve tayo? Ano ba yung hindi kasi pwedeng nag-evolve ang mundo, hindi tayo sumasabay sa evolution ng mundo. Maiiwan po tayo. Alam niyo ba 'yon? Oo, 'di ba? So, may tanong ako dito sa inyo. May tanong muna ako. Wag mo nang next slide, Ma'am Hazel. Wag ka munang mag next slide, sorry. Ayan. So, may tanong ako sa inyo. So, sino dito ang sa tingin mo na magbaling magbenta kapag kaharap mo yung tao? Sino dito? Para malaman ko naman. Sino dito? Yung face to face talaga, yung ma'am, ang galing kong magbenta, nakakabenta talaga. Lahat ng makausap ko, pwede ko talagang bentahan. Wala, kasi walang nagchat, walang nagsumasagot. Ayan. Sino ba? Ayan, wala. Check ko nga. Ayan, 100. And sino dito, yung feeling mo, nagbebenta ka na online. Sino dito nagbebenta online? Online, patas yung kamay. Or type me, si Rodily, nagbebenta online. Ayan. Okay, goods. Thank you. Oo. So, sino naman dito, tanong ko, yung mga content creator na, natanong ko lang, para alam ko naman. Ayan, si Ma'am Estrella, ano siya nagbebenta online. Ayan. Sino pa? Sino na dito? Si John Mark nagbebenta. So, ang tanong ko, ano yung binibenta nyo? Lifestyles product ba? Lifestyles product? Type me if nagbebenta na kayo online ng lifestyles product. Online and face-to-face. Very good. Sino pa? Mm-mm. Ayan. Hindi ba kayo nahirapan magbenta? Ayan. Face-to-face and online. Hindi, more online. Ayan, si Ma'am Christy May, more online to. So basically, ayan, andito na tayo kasi nga, eto na nag-online-online na tayo. Oo. So, kaya, naisip ko tong topic na to, and how could I help? Kasi nga naman, no, mag-ano lang ako ng konti. Mag-add lang siguro ako ng konti, no, na, nag-aral ako, kasi nag-pandemic, nag-aral ako ng online, nag-aral ako that was 2020, nag-pandemic talaga, wala akong magawa, and I want to learn more about online. So, nag-aral ako, I paid siguro 15,000 for the course sa Facebook ad, and ang dami ko talagang natutunan, and I'm applying it up to this moment. So, yung tanong ko ngayon, ayan. Yung tanong ko ngayon sa inyo, ayan. Next slide, please. Kasi nga, eto ang topic ko. Nabaliktad pala yung topic ko. Ito yung topic ko. I hope magagamit nito, the importance of social media in our business. So, how to attract clients and convert sales organically. So, this topic, no, ginawa ko tong light. Light lang to. Hindi ito technically yung deep dive talaga. But this is an introduction para may maturo ako sa inyo. Mag-a-add value lang ako kasi nga I'm doing it naman and gusto kong makatulong din. That's why gusto talaga akong pasalitain ni Sir June. No? So, for the longest time, no, ito yung pinapractice ko at saka ginagawa ko. And, ayan, may result naman. I do believe dito naman, hindi ako yung magaling, hindi ako yung pinakamagaling. Meron pang, marunong lang po ako. And then, of course, gusto kong ma-share ito sa inyo because everything naman magsa-start tayo sa pinaka-basic. And I want to teach this one for you guys. And I hope na makita niyo po ang value nito. So, are you excited? Are you ready?
Ready na. Ayan. Pero i-apply natin to ah. Ang ganda ng topic ko. Nagagandahan ako para sa inyo. Ayan. Excited si Ma'am Lucille. So, now, next slide please. Ito yung check-in question ko talaga na seryoso. Na dapat niyong sagutin. If, eto, okay pa kayo dyan ha. Ayan. So, kapag binisita ba ng isang tao ang Facebook profile mo, I'm talking about Facebook profile, hindi po page. Profile nyo, yung current profile nyo, malalaman ba nila kung ano ang ginagawa mo? Will they know what to do? Ah, check, kayo yung makakasagot niyan. Pwede kayong magsagot. Rodeline, yes. Good. At least, pag may mag-visit pala ng ano mo, ng Facebook mo, ay, eto si Rodeline. Ganito siya. O, alam na niya agad. Si Ma'am Jovi, yes. Okay, very good. Number two, magkakaroon ba sila ng tiwala sa'yo if nakita niya, next question please, if nakita niya ang Facebook page mo? Will they feel like they can trust you? Sa tingin niyo, yes or no? Ma'am Rodeline, yes. Ma'am Christy, yes. Ma'am Jody, yes. Ma'am Philaine, yes. Good. Ayan. How about others? Ayan. Gusto ko makita. Or good. Very good. Ano? So last, maiisip ba nila, no, if nakita nila yung Facebook nila, uy, interesting to si Ma'am Christina. Kailan kaya yung feeling nila? Tanong ko yan. Ganun kaya yung feeling nila, magkaka-interest kaya sila sa'yo or naku-curious kaya sila na ano kaya tong ginagawa ni ano? Mm. Maybe, 'di ba? Yung iba, walang no, so meaning sure talaga kayo ha na ano mabebenta. Profile picture pa lang, bentang-benta na. Kasi bakit ko tinatanong sa Kasi whether you like it or not, whether you like it or not, yung social media mo is your store. Next slide, please. Store. Tindahan mo yan. No? Whether we like it or not, tindahan mo yan. So, ang tanong, ngayon, depende po pag may stalker. Ang tanong ko, kasi nga, since social media nga, particularly yung ang pinupoint ko dito na platform is Facebook, which is generally, yun naman talaga yung ginagamit ng lahat. Hindi naman kasi lahat nag-i-Instagram, hindi rin lahat nagti-TikTok, hindi rin lahat nagli-LinkedIn, hindi rin lahat, di ba? But generally, marami talagang nagfi-Facebook. Yes or yes? Before ana nga slides lang ga. Magne-next lang ako lang ga pag i-next na ha. And, yun, store siya. So, ang tanong, ano ba yung nasa Facebook ko ngayon profile? Na-check niyo na ba this morning? Up to, last year up to this year, na-check mo ba yung Facebook mo? Ano ang laman ng Facebook mo? So, ang tanong, next slide please, nagpapakita ka ba sa online bilang isang tao na gusto nilang bilhan or salihan? Kayo yung makakasagot niyan na. Yes. Pag nagbisita ba yung naging friend mo sa ano, Ma'am Lisa, yes. Ma'am Maricel, yes, very good. Ma'am Rodeline, yes, very good. Kasi, kasi, yes. Kasi, for me, no, kung hindi ka marunong mag-ads, mag-sponsored ads right now, but alam mo that social media is a very good platform na makabenta ka ng product mo or makakuha ka ng leads, then basically aayusin mo to. Di mo kailangan mag-ads. Ang kailangan mo is attention. At ang attention na yan ay galing sa consistent at makabuluhang presence mo sa social media. Next slide, please. Ayan. Yes or yes? So, ang tanong, may tanong ako sa inyo. Nowadays, for me, social media is non-negotiable. Yung parang, hindi yan excuse na hindi ka lumabas sa social media. Hindi yan excuse na hindi ka mag-post. Tama ba ako? Oo. Kasi ang dami dito. Ayaw ko talagang lumabas sa social media. Ang dami kong nakausap, no? Hindi lang kayo, ang dami ayaw talaga nila.
But for me, social media is non-negotiable. Non-negotiable. Kasi nga, 'di ba, kanina sabi natin, kailangan kasing lumabas kasi yung nagbebenta tayo, nasa business tayo. Yes, it's mandatory whether you like it or not. Pero, bakit siya importante? Next slide, please. Bakit siya non-negotiable? Hindi na kailangang pilitin ka ng upline mo na lumabas sa social media. Bakit? Number one, Number one, it's free marketing. Alam mo ba? Baka hindi mo kasi alam, kaya hindi mo nabibigyan ng value na pag nag-post ka sa Facebook mo, free pa yun, wala pa yung bayad. Kahit nag-post ka lang ng picture mo na nag-travel ka, gets? Gets mo ba? This topic is very simple, pero alam niyo, pag naayos niyo to, pag nakasunod kayo at pag ginawa niyo tong topic ko, my goodness, kahit hindi kayo mag-ads, meron kayong benta. Ayan. Next is, kasi ibang usapan po yung ads marketing natin, no? Number two, it gives you 24 hours na visibility, 24/7. 'Di ba wala namang magba-block diyan sa na ay hanggang ano lang 4 hours lang yung picture mong ganyan. Free 'yan hanggang hindi lang sa stories kasi 24 hours yung stories eh. Pero lahat ng ipo-post mo diyan andyan na 'yan eh. Kaya nga may nagto-throwback na 5 years ago ganun ako, then and now. Nakikita niyo 'yun? Oh. Mahilig kayong mag-Facebook. Baka kasi hindi kayo mahilig mag-Facebook. Ay, ayoko na mag-Facebook. It's okay na hindi ka magfe-Facebook. But, no? Nasa lifestyle business ka eh. Let's utilize this one, no? Kung problema mo, naghahanap ka ng tao, problema mo, wala kang makausap, problema mo, hindi ka makabenta, problema mo, parang hindi ka in, feeling mo, you're left alone, feeling mo, yung pagod na pagod ka na kakausap sa kapitbahay mo, kaibigan mo, pero wala kang nakaklose. Baka na-stuck ka lang sa old na ginagawa mo. Yes or yes? Next. Next, bakit importante sila sa lifestyle business natin lumabas sa social media? Mas marami taong naaabot mo. It helps you attract no more people. Kasi nga pag dito lang tayo sa Jensen, ako sa Digos lang ako, nako, my goodness, ganyan lang din yung ano ko, tao ko. Dito lang. But, pag naka-online ka, umaabot ng US, umaabot ng, di ba? Umaabot ng Canada, UAE, yung market mo. Yun yung importante ng ano. Number four, mas madali ang duplication sa team. Tama ba? It allows you to duplicate faster with your team. Nakikita eh. Visible ka eh. Pag nakita ka nila ng downline mo na nagtatrabaho ka kasi nag-post ka, nakabenta ka ng intra, and even sa messenger mo nga eh, 'di ba, pag sharing your energy to your downline, pag nakikita nila, ay, dapat magtrabaho ako kasi nagtrabaho yung upline ko. At saka yung iba pag nagpo-post na may ano, ay, mag-ano din ako kasi naka-close siya, maka-close din ako. Ay, eto yung ginagawa niya, gagayahin ko din. Ganun po ka-influential po yung social media. Ayan. Last is that it builds trust and curiosity, two ingredients to conversation. Ayan. Dati din, experience ko to Dati, I look Facebook talaga na parang privacy siya. You're invading my privacy. At saka ayaw ko maging maano yung alam niyo yung kaya kaya actually hindi naman ako ano 1 million followers na kailangan kong mag-talk with that. For me, actually sa akin lang 6,000 followers lang naman ako. Kasi lately lang talaga ako nag-open ng ano ko kasi gusto ko private lang yung Facebook ko, yung friends ko, ganito lang. Ayoko ng maraming ano, friends. But, alam mo yun, yung nag-lifestyles ako, kung yung nahirapan akong maghanap ng leads, nahirapan ako ng magbenta. Alam mo yun, lalo na yung pandemic, sabi ko, I should shift, no? May solusyon sa mga problema. Naghahanap ako ng solusyon. So why not i-open ko at saka si Sir Jun din dati mag-open ka no for what purpose? Tinanong talaga niya ako, for what purpose na mag-open ka ng Facebook mo? Kayo 'di ba professional dashboard? Actually naka-off lang for how many years sa akin yan, naka-on na hindi nga ako nag-social media for how many years eh. As in.
But then again, yung naisip ko na, ay, eto pala yung new way. Kaya nagvi-visible lang ako. Ayan, nag-start ako mag-visible sa ano. But yung pinaka-example ko talaga sa inyo, kasi siya yung ginawan ko ng ano, na maging visible talaga, yung pinush ko. Kasi ang thinking ko before, eto yung thinking ko before ha, dapat si Sir June. Kasi nga, may name na siya, GMD siya, may karapatan siyang lumabas sa social media, ganun pa yung mindset ko. No, totoo yan. Kaya inayos ko yung ano niya, nag-help ako na ayusin. Pero hindi naman ako nag-handle yung first year niya na ng social media niya. But lately na, ngayon ng ano, yung this year, 2025, parang nag-focus na talaga kami sa social media niya. So, ayan, kaya every day he's showing up not for himself, no, but for the people na gusto niyang i-reach out. Kaya ang laki, ang lawak, no, kahit konting followers lang dati kasi ano lang yan si Sir Jun, 1,000 followers, pero ngayon 16,000 followers na siya. And upcoming pa yan ha, mayroon pa yang pasabog. So later na yan, no. So bakit ko to siya sinasabi? Because I want you to understand the importance of social media sa business natin. Kaya ka nahihirapan, maybe close-minded ka for social media. Ayaw mong lumabas kasi nga nahihiya ka, may wrinkles ka, ayaw mong magsalita. Kasi ganito, nako-conscious ka, hindi ka mahilig sa picture, hindi ka mahilig sa... Mayroong ganun. Pwede type me. Yung ang daming doubt sa sarili, ang daming ano, misconception ba yun tawag doon, ng mga self-doubt. Meron ba? I do believe meron. Parang wala, kasi wala namang nagme-message. Ayan. Then, sabi nga dito, si Mampay, ayan, thank you Mampay. Ang digital presence mo ngayon, ang pinaka-epektibong marketing tools mo. Alam mo ba yon? No, eto yung resume mo. Eto yung storefront mo. Eto yung reputation mo. And eto yung boses mo. So imagine, ayan, lagi ko itong na-experience. Kasi nga, pag nagpo-prospecting kami, wow, very good, Ma'am LV. Kasi nagpo-prospecting kami ni Sir June. Ano talaga yan? Pakitaan ng Facebook. Di ba? Ito yung Facebook kung ganyan, ganyan. May isa akong ano, yung parang business owner na na-met ko. Ayan, business owner na met ko. Alam mo, nakakatuwa, binigay ko yung, hindi ko in-expect pala, no, na i-check pala talaga nila yung Facebook mo. As in, pinakailalim talaga. Kasi nga, tayo ko ha, teka lang, sabi, Ma'am Wendell, grabe ma'am, no, ikaw pala yung ganito, ganito pala yung ano mo ha, nakakatuwa. Tapos nung ang bata mo pa rin, until now, kasi na-check ko yung, maikli pa yung buhok mo, bagis, yung mga ganun, sabi ko, grabe naman. So pinaka ilalim ng post ko, chine-check. Natawa ako, sabi ko, ganyan pala talaga ka-importante yung social media. So ngayon, next slide please. Alam niyo na how important yung ano, yung social media natin? Type yes. Type yes naman kayo dyan. Actually, ano lang to, mabilis lang to kasi may appointment pa ako. Anyway, so may ano ko sa inyo, may deal ako sa inyo. Check your Facebook profile. Oo. Ano ba yung andun? Ilabas mo na lahat, Ma'am Hazel. I think 5 yan. Oo, ayan. I-check nyo, baka kasi yung Facebook profile nyo, back po. Yan. No clear identity or purpose. Oo. Maglalalim tayo mamaya for the purpose ha. So, no clear identity or purpose. Ano ba yung pag nakita ng friend nyo or prospect mo, yung Facebook mo, ano ba yung nakikita nila? Is it inspiring? Mhm. Baka may mga post kasi ka doon na unrelated post, yung mga memes. Alam mo yung mga sinishare nyo na post, yung mga chismis, mga negativity. Check nyo yun, check nyo. Baka kasi hindi nyo lang kasi alam na negative pala yun. Oo. Check nyo yung ano yung sinishare nyo and as much as possible, if pwede lang ha, hindi tayo sasali sa ano, yung mga post sa politics as much as possible. Para lang din yan sa prospecting natin na, 'di ba? Hindi tayo yung face to face, nakikisabayan kung sino yung botante mo. Yun. Kasi nakikita nila ay yung gusto kong ano, sa ano pala siya, BBM pala siya. Ayoko no, yung mga ganun. Ay, Duterte pala to, yung prospect mo BBM, o 'di ba? So, as much as possible, no, check mo yung profile mo. Baka hindi mo lang alam. Baka kapag check mo din ng ano, no photos, no update, 2 years ago, walang post. So, paano siya
paano siya, ano yung feeling? Ikaw, kung mag-check ka ng ano ng sa prospect mo, may halimbawa, lagay natin yung shoe sa inyo. May nag-check sa ikaw mag-check ka sa gusto mo na tao kasi nga you admire her ng ganito nga, naging friend mo pag-check mo sa kanya. Ay, walang update? Ay, sana kaya? Anong nangyari sa kanya? Di ba magtatanong ka ng gano'n? Yes or yes? Oo. So, ibig sabihin, no photo, no story, no connection. No, wala kang connection dyan. Pero, pag nakita niya na active ka, buti na lang na orient na hindi pwedeng mag-negative post. Yes! Bawal po mag-negative post yung nag-away kayo ng asawa nyo, tapos ipopost nyo. Tapos ano ko lang talaga dito, emphasize ko lang ha, yung nagalit kayo kasi hindi kayo binayaran. Tapos nagalit kayo, magbayad kayo ng utang nyo, ganito, ganyan. Yan. Sorry, tapos doon kasi nagwala sa Facebook mo, di ba? Ang dami niyong nababasa doon. Ang dami, di ba, ang dami natin nababasang ganun. So, it's draining, no? Pero yun kasi yung So, iba kasi tayo, we're into business. Yung trending ngayon yung negative, di ba, pag-uusapan. Eto yun, mga negative, mas lalong nagva-viral. Kasi yun daw talaga. But for us, as business owners, as lifestyle distributor, as much as possible, no, pagtingin sa atin ng mga leads natin or prospects natin, katiwa-tiwala yung profile natin. Yes or yes? It's that a deal? Hmm. Thumbs up kayo if deal kayo dyan. Ayan. Are you guys learning? Are you guys learning? Type yes if you are learning. If hindi, uwi na ako. Tapusin na natin to. Ayan. Thank you, Ma'am Pai. Next. So, since ganun yung iba, maybe naman hindi lahat, of course, 'di ba? Alam naman natin lang. So, this is just an awareness para naman matulungan ko din kayo. Now, paano natin paano tayo, kasi nga negative tong mga ganito nakikita na natin, paano natin ayusin yung profile natin, yung Facebook profile natin. Gusto niyo bigyan ko kayo ng structure? Ayan na magagamit niyo to. Ayan, I'm giving my 100% talaga to. Hindi to basic to, pero minsan nine-neglect niyo to. So, gusto niyo bigyan ko kayo ng structure sa social media niyo. Ayan. Kahit hindi kayo nagko-content pa ha, hindi kayo yung 'di ba yung parang si Sir Jun talaga na ganun, ganun may ano talaga, may may content every day, no? Eto. So, next slide please. Bibigay ko na to sa inyo. So, meron kasi nga sabi dito, social media is not a brochure. It's a conversation. Agree? Hindi brochure yung social media niyo. Kayong titingnan lang. Alam mo yung brochure na titingnan lang. Yung parang, okay. Tapos, wala. Get ka lang ng data and that's it. Tapos na. 'Di ba? Hindi, it's a conversation. Dapat nakikita nila na you are telling something. Na alam mo yung pagtingin mo sa social media, mapapagulo ka, oo nga no. Tapos, alam mo yung parang magko-converse ka kahit na nakatingin ka sa Facebook mo. Kasi nga, nakikipag-converse ka kasi nga maganda yung laman ng Facebook ng taong tinitingnan mo doon. Yes or yes? Oo. Kaya, alam nyo, ang laking impact nito, nakita ko talaga na everyone needs this. No. Kasi check ko sa inyo yung mga profile nyo Mamaya, mag-usap tayo ng maayos dito. Number one. So gusto na number one, structure natin. Number one. Next slide, ma'am, please. Uy, number one. Ito yung four-part social media structure that attracts client. Number one, optimize your profile. Your digital front door. Ayan. I-optimize natin yung profile natin. Number one, check nyo clear ba yung profile photo mo? Is it professional? Is it smiling? Nakasmile ka ba? Type naman yes if naka-check na kayo sa clear ba yung profile photo nyo. Kaya yung pag-search nyo pa lang, hindi naman lalabas ng buong profile, di ba? Yung picture pa lang naman. Oo. O, ayan. Kung nasa ibang bansa ka ba, yung parang ganun, yung nakikurious sila. Ayan, smiling. Ayan, very good. Number two, yung cover photo nyo ba? Yung cover photo nyo ba, may branding produkto or layunin? Ayan. Hindi page yung pinag-uusapan natin right now. But if you currently have a page, no, back muna Hazel. If you currently have page
no? May page kayo as much as possible. Mayroon din doon yung mission and product or lifestyle na gusto mo. Pero for me, since this is profile, profile 'tong pinag-uusapan natin. As much as possible, wag kayong obviously magbenta. Pero kung gusto niyo magbenta talaga sa profile niyo, then go. If gusto niyo. But for me, as much as possible, wag kayong literally magbenta sa profile nyo. There's other way on that na ay proper way of posting in your profile picture. Kung magbenta talaga kayo, I mean profile. Kung magbenta kayo, dun talaga sa page. Now, sa bio nyo naman, i-check nyo kung ano yung andun, no? Bio that tells people what you do and how to contact you. Ayan. Kasi nga, nasa business naman tayo eh. Yun talaga yung pinakaunang chinecheck. Tayo na kung magbe-business transaction kayo. Yun. So, sa example, pag gusto niyo talaga magbenta sa Facebook niyo, wala akong magagawa doon. Kasi nga, ito ituturo ko sa inyo, maybe applicable sa inyo, pwede ding hindi. Pwede niyo gawin, pwede ring hindi. Ano? Yan. So, sa wellness advocate, pag wellness advocate, nagbebenta naman tayo ng intra. So, yung bio nyo naman, I am a wealth advocate, yung mga ganun, yung parang enticing siya. Hindi siya literally na nagbebenta ka talaga ng intra. Ang dami ko kasing nakikita na nagbebenta ng intra na very literal. Literal. Oo. Anyway, ayan. Pwede niyo ilagay, I am helping people to feel better or naturally or message me to get started. Yung mga ganun, bakit ano kaya to? Pagtingin pa lang sa upper part ng profile, yung ano kaya itong ginagawa? Bakit may mga ganung message me to get started? Ayan. Bakit ganito? O, di ba? Yun. Okay ba? Are you guys learning? So from now on, i-check niyo yung profile niyo, yung cover photo niyo, and yung information. Yes, i-change niyo na. At saka yung naka-ano nga, yung tawag doon, meron kasi kami, di ba yung mga na-content creator, naka-fix na yung profile namin. Hindi yun basta-basta na-change. Dati yung hindi pa na-fix yung profile ko, chine-change, nasi-change ko yan. Pero parang magto 2 years na yung profile ko, hindi ko na-change kasi naka-verified ako. Ayan, naka-verified ako. Meaning ako talaga yan. Kaya may check na blue ako, verified. Totoong ako yan. Next is, kasi ba nga posters ang dami. Number two, are you guys learning? I hope you guys learning. Number two, mag-post ng with purpose. Ayan, with purpose. Ito yung formula na gagamitin natin. Ayan at tinuturo ko na to sa iyo. I don't want to teach you guys motivation kasi I know you are all motivated. Yes or yes? Oh, 'di ba? Motivated na kayo. Ito yung gawin nyo. Follow the 3E content formula of your post para hindi po kayo nag-iirap. Kung itatanungin niyo ako, Ma'am Wendell, gusto kong ayusin yung Facebook ko, pero ang tanong ko po, ano po yung ipopost ko? Eto na yon. Number one, educate. Teach something useful. Ayan, yung kahit nakaka-add value ka, hindi naman, like halimbawa, um, glass of water, gusto mong mag-ano na, ang tama pa lang pag-inom ng tubig is 8 glasses of water every day. Yung mga ganun lang. 'Di ba simple, nag-educate ka, hindi ka nagbebenta. Ganito pala yung pag-inom ng ano. Maganda inumin ang food supplement or healthy juice drink tuwing umaga. 'Di ba? Yan, tips yan. Number two, entertain. Mag-post ka ng hindi ka nakakatawa. I mean, hindi yung ikaw yung tinatawanan, but the concept, no, na ginawa mo is nakakatuwa. Relatable. Wow, thanks a lot for sharing. Thank you, Ma'am Christina. And empower. Uh, eto ha, tip ko to. Wag niyong i-compare yung sarili niyo kay Sir June. Buti naman kasi si Sir June, Ma'am Wendell. Buti ka naman kasi, Ma'am Wendell. Hindi ka nahihiya sa ano. Buti naman, Ma'am Wendell. Alam mo yung content mo. Buti naman. Yung mga ganun. No, we have our own face, we have our own authenticity, we have our own originality. Be yourself, no? Magbigay ka ng inspirasyon in your own little way. Huwag mong habulin si Sir Jun. Si Sir Jun yun eh. Alam niyo yun? Si Sir Jun yun eh. So, yan. So, ito yung tandaan nyo, educate, yung mag-educate ka lang. Baka, kasi for that, hindi ka magbabash kasi experience mo yan eh. Entertain, kasi ikaw yun eh.
'Di ba? Bahala silang mag-bash ay magba-viral tayo, 'di ba? Oo, ako 'to eh. Ganito ako eh. Be yourself. Kasi 'di ba nakikita yung mga nagba-viral talaga. Sila talaga yung totoo. Kasi for me, akin to i-share ko sa inyo. Facebook profile, doon talaga yung ikaw, nakikita kung ano ka talaga. Wag lang yung mga negative na isabi mo doon kasi hindi na rin inspiring, no? But dun sa page kasi is more on dun ka talaga dapat officially na nagsesell talaga ng sarili mo. Sisell mo yung opportunity doon, ng product, yun. But your profile is reflection po yan, yung sarili mo. Alam mo ba ngayon, kapag nag-apply ng trabaho, hindi lang resume yung tinitingnan niyo yung Facebook. Ano yung nakikita doon? Ano talaga yung ginagawa? Yun na yan eh. At saka yung pinaka-tao, or pinaka-tao, pinaka-isang bagay na alam na alam. Alam nyo ba to? Ito yung pinaka-take away ko sa Facebook ad na social media na inaral ko noon. Kasi hindi pa uso yung AI. Hindi pa uso yun eh. Wala pang ganun. Ito yung take away ko. Alam mo ba, sabi ng coach ko noon, alam mo ba kung sino ang pinaka at tao, o hindi, wag ng bagay. Sabi niya kasi, nakilalang kilala ka. Kahit yung sekreto mo, alam mo. Alam mo ba kung sino? Sabi niya ganun. Sabi ko, ha, sino kaya? Kahit ikaw nga, hindi mo alam yung sarili mo. But, eto, yung kilalang kilala ka. Sabi ko, sino coach? Si Meta. Ayan. Si Meta, alam niya yung secret mo, alam niya lahat, kilala ka niya, alam niya lahat. That's why, pinaka-effective way, pag na-establish, yes, si Meta, yan, tawa ka Ma'am LV, no? Si Meta talaga, that was 2020 pa ha, learning ko yan, take away ko yan. Ha, ganun pala. So, dun ko naintindihan how important is social media. Kasi nga, alam niya. Pero syempre, hindi naman yung sasabihin ni Meta sa iba, di ba? Siya lang din naka yung secret mo, alam niya yan. Ayan. May para maalam niyo So, let him know more about you. Para naman, alam niya kung saan kayo niya itatapon sa algorithm, saan kanya itatapon kasi alam niya kung ano ka. Kaya kung ano yung pinopost mo, ayun yung pinopost mo, yun yung ibibigay din niya sa'yo. Ayan. May tip ka yan. Are you guys learning? Ayan. Next is, ano pa ba? Ayan, may sa baba. Ganun pala, no? Ako lang malaman. Yes. Oo. Kaya, kung magbebenta kayo, for me talaga, I don't know kung andito ba sa, topic ko yung, yung sa page. Kung sa page, doon kayo magbenta. Benta yung, nyo, kung ano yung ibenta nyo lahat doon sa page. Pero huwag kayo magbenta sa Facebook profile nyo. Mag-post kayo, huwag niyong lagyan ng 1.8 na intra, ganito. Please lang. Yan. Maybe later. Ayan. So, next tayo, mababasa niyo naman dyan eh. Three signs your body, yung mga ganun. I know nag-screenshot kayo. So, next, number 3. Show up in stories and live. Because, ang sabi nga dito, stories is equal to trust. And lives is equal to connection. So, ang iba naman sa atin nagla-live. Kaya nakikita ninyo ang daming nagla-live kasi nga nagbi-build yun ng connection. So, Ma'am Wendell, ano yung pwede naming i-post, no? Sa daily stories. So, wag niyo ilagay na package 7,380. Ay, 7,380. 9,070 stories. Wala na. Alam, o, di ba, sabi natin, tanong kanina, if sisilip yung tao sa profile nyo, curious ba sila? Pero ang tanong ko sa'yo, pag nag-post kayo doon sa stories nyo, you're drinking intra, ikiklik man niya yung story mo kasi nga sa isip niya, ano kayang ininom niya? Yes or yes? Did you get my point? Ah, wag niyo kasing i-all out labas lahat na ano kayo sa product. Pwede naman kasi kayong magbenta na hindi kayo obviously nagbebenta. Gusto niyo yun? Oo, ayan. Si John Mark magaling na yan kasi tinuturuan ko yan. Ayan. Thank you. Your routine. No? Pakita mo kung ano yung ginawa mo. Nagwo-workout ka ba? Kung namamalengke ka ba? Yung a glimpse of you. A glimpse of you kasi we are building trust sa client natin. Ayan. And then, pag
like this, client feedback. Ma'am, ang ganda ng shinare mo sa akin na i-post mo. Nagbebenta ka ba? Hindi. Nag-share ka lang ng story mo. Nagbebenta ka ba ng mag-share ng ano yung ginagawa mo? Hindi. Pero para ka na yung nagbebenta. Ayan. Learning, simple lang to, pero nililiglek nyo to. And your motivation. Yung mga wins mo, what keeps you motivated, hindi naman necessary naggandahan nyo talaga. Like, picture, tapos may caption. Ayan. No? Ganyan lang. Don't complicate things. Ayan. Pwede kang maging artista in your own little way. Ayan. Wag niyong stress yung sarili niyo na wala akong benta ganito. Hindi kasi ako si Sir June. How to be you po, Sir June. Ganyan. Si Sir June yun eh. We are building our own, no? Own identity here para makakuha tayo ng ating clients. So when people see you regularly ha, so mamaya may tip pa ako sa inyo. When people see you regularly, they remember when they are ready. So, kung may prospect kayo kasi pushy, sorry ha, I want to be honest, masyado tayong pushy, masyado tayong pushy talaga tayo eh. Kasi ganito tayo eh. Pinanganak tayong pushy sa lifestyles business. Wag niyo akong anuhin, experience ko yan. Naging pushy din ako eh. But nakaka-burn out. Alam niyo ba yun? Nakaka-burn out. Muntik na nga akong mag-quit kasi na-burn out ako kaka-push. Kaya so wala akong ma-recruit kasi wala akong mabenta kasi pushy ako masyado. So it's not that hindi yung tanyon ganun po. Hindi ganun. May ibang way naman po dan. Kaya po tinuturo ko po to sa inyo para ano, makatulong din po ako sa inyo. And next, are you guys learning? Number 3 na tayo. Number 4. Number 4, builds conversation, not just post. Ito yung sinasabi ko. Don't just wait, start connections. Ayan. Kapag may napansin niyo kay Sir June, pag may nag-ano sa kanya, pag may nag-message, ay may nag-comment kayo. Ay, congratulations Sir June. May nagre-reply talaga, 'di ba? Halimbawa, ito yung tip si Sir June yun ah. Halimbawa sa inyo, nag-post ka ng umiinom ka ng product. Tapos nagsabi, ay, parang gusto ko yung ininom mo. Ayan. Wait, thanks pa sa pag-comment ha. Gusto mo bang malaman anong juice ito? Ay, ganyan. Yung parang conversation na lang. At saka, always reply sa mga nagre-reply sa inyo sa mga comments. Kahit na nag-thank you lang yan, kahit na, uy, konting, ano, replyan nyo. No? Kahit co-distributor nyo yan. Kasi nga, nakikita yan, nagbabasa din yung iba niyan. Ay, ito pala. Ako mahilig ako mag-check niyan. Kasi nga, dun ko nalalaman kung ano, is it valuable ba yung content ko? Is it cat naka-capture ba yung attention ng viewers ko? Yun yung pinaka-importante eh. No, mag-e-effort tayo with this. Kailangan tayong at hindi pwedeng hindi mag-ano. Oo. Oy, very good. Ito din yung kulang ko. Hindi kayo nagre-reply eh. No, feeling na feel kayo. Feel nyo. Mag-reply kayo. Dan, hi, I'm looking for people who want to try naturally. Would you like a free info guide? Yung mga gan, wag niyo munang ano, wag mo munang intrahin diretso. May mga ganun na mga banat. So the magic is in the DMs, no? Direct message. Direct message me. Or pag pag nag-post kayo ng content, so may ibang ano kasi tayo, may ibang session 'yan for deep diving talaga for the content na pino-post natin, 'di ba? So ibang session naman 'yun. That's where sales happen. Pag 'di ba? Alam niyo ba pag nag-message na 'yan, ano na 'yan? Ano na 'yan? Effective yung marketing style mo. Effective ka. Did you know na effective ka kapag may nag-message sa'yo at may nag-comment sa'yo? Meaning, na-attract mo yung mga tao na tumitingin sa Facebook mo. Ayan. Next. Next tayo. I think it's just 4. So, yun yung 4. But, para hindi pa kayo ma-stress, alam niyo na yung ano yung post nyo. Dapat na-educate, na ano ba yun, educate, ay yung tatlo? Educate,
empower, yung tatlo, 'di ba? Entertain. Pero ito yung ano ko sa inyo, tip, no? To stay consistent without overwhelm. Huwag kayong mag-post naman na everyday. Ako nga hindi nga ako sa page ko, hindi ako everyday nagpo-post. May nagsuggest sa akin, siguro 5 na nagsuggest sa akin. Sabi niya, Ma'am Wendell, bakit hindi ka everyday nagpo-post? You should. May mga ganung banat, 'di ba? You should. Bakit? Sabi ko, bakit naman? Hindi naman, ang goal ko naman is not virality, hindi magva-viral. Ang gusto ko lang is to build credibility na I'm doing the business, pag magbi-business sila sa akin, ganun lang. So I'm working on that. Yun lang ang goal ko. So for you guys na wag kayong wag tayong kung ma-monetize tayo, okay, yung sabi ni Sir June. Pero wag kayong ma-frustrate kayo dun. Buti pa, result na lang yun. Alam niyo ba na result na lang yun na mag-viral ka sa mga pinopost mo? No, don't aim for that. Ito i-aim mo. Mag-post ka ng 3 posts a week. Mixed value, story, or wellness. Ayan, oo. Alam mo, ang dami kong learnings na kaya tayo frustrated tayo mag-promote, frustrated tayo magkaganito na income. Result yun eh. Pero ang question, ano ba yung ginagawa natin para makuha natin yung goal natin? Ayan, 'di ba? So, ano, it's what you do every day na magko-compound at magkakaroon ng result. That's it. Number three, 3 stories a day. Oh, yung 3 stories a day lang. Oh, saan ka pumunta? Kasi, di ba nakita mo si Sir Jun, ganito talaga, punta siya dito. Oh, pero nakaayos na kasi yan eh. May ano siya, may SMM talaga yan siya. Pero sa inyo naman, pwede na kayo, you do it on your own. Huwag muna kayong magbayad kasi profile picture nyo lang, yun lang naman eh, no? Ano lang, ano lang kayo ng time, what to post. Ayun, kasi tinuruan ko na kayo anong ipopost nyo. Show lifestyles or habit or tips. Yung mga ganun lang. Simple. Let's start from the very basic. Simple, but then again, engaging. And nakaka-attract ng mga tao na possible na mga prospects mo. Okay? Yes. 3 conversations a day, no? Magko-comment-comment ka din. Walay mo, 'di ba? Ano sila sa iyo? Diyan nagsa-start. Oh, nag-reply ka, makakabuild ka kasi ng connection diyan. Ayan. Next is, sabi nga, small actions done daily creates massive momentum. Yes or yes? Yes, of course. Ayan. So, 3-3-3 method. So, ano yung ano natin? Meron tayong ano ha? Uy, nagawa mo na ba yung yung accountability body mo? Nagawa mo na ba yung 3-3-3 method natin na turo ni Ma'am Wendell? Ayan ha, tanungin mo yung accountability body mo para ma-check ka din niya kung nag-post ka talaga. Okay. Next slide, please. Now, ayan, eto na. Syempre, ano, sorry pag ako yung ako yung speaker nyo. I'm more on medyo technical part ako. Hindi ako more on motivational. Oo. Take action. Number 1, ito yung unang gawin nyo. No? Fix your Facebook profile today. Ayan. Fix your profile picture today. Facebook profile today. Number 2, create a one value post this week using the format. Yung format na binigay ko sa inyo, gawin niyo yun. Number 3, message 3 people with heart, not pressure. Oh, i-message nyo talaga with heart, no? Ayan. Number 4, ito yung teach your one teammate or downline what you've learned here. Again, teach one downline or teammate or your friend. Kahit friend mo. Alam mo ba yung friend mo na pinoprospect mo? I-teach mo lang ng ganito, makakabuild ka ng trust sa kanya kasi naka-add value ka, naka-help. Tapos sabi niya, ay, bakit ang galing-galing mo na? Ganyan pala yan. Tapos magkaka-close na kayo and then paturo siya. Akala naman nila expert ka. Tapos pagkatapos nag-build na ng trust. Alam mo yun yung nangyari sa akin. Yung mga kasama ko, hindi ko naman sila pinoprospect. But then again, kasi may mga alam ako na hindi nila alam. Tapos siniteach ko, konting-konti lang naman. Pero tuwang-tuwa na sila kasi parang ang laki na nabigay ko sa kanila. Tapos yun. Tapos ano ba yung
ano mo, business, gumaganon na sila na, sila na effortless. 'Di ba? Sabi ko, ang galing. So, ayan, try mo i-teach sa family member mo ba or yung what you have learned today. Ayan, malay mo, lalo na sa prospect mo. Okay ba? Goods tayo dito sa take action. Kasi useless tong, thank you Ma'am NMD Lucille. Useless tong pinag-usapan natin if hindi nyo i-apply. And mind you, pag in-apply nyo ito, I know, very simple, but this is a game changer. Next slide, please. Wala na ba akong slides? Okay. Sabi nga, eto na yung last slides ko ah. Ayan. Eto na ba yung last slide ko? I think. People are scrolling every day. Alam niyo ba, bilyong tao yung nagsuscroll today, looking for energy, looking for hope, and looking for solutions. At alam niyo ba, if lalim na kayo dito sa lifestyles, yung pagkaintindi mo sa business na to, what if, what if yung post mo, yun ang hinahanap nila. Yung energy mo yung hinahanap nila. What if yung post mo sa family mo, yun yung nag-motivate sa kanila? What if yung story mo, yun yung nagbigay ng hope sa kanila na, ay, nakita ko sa kanya, pwede pala yun. Ay, nag-okay pala yung ano, nakita ko yung review. Parang gusto ko din sumali sa ganitong opportunity. What if yung post mong yun is yung solution yun sa problema nila? Tanong ko sa inyo, how does it feel? How does it feel na maging instrument ka sa taong hindi mo kilala? What if maging instrument ka sa tao na kilala mo na hindi mo alam because sa post mo na yon, sa energy mo, sa good vibes mo, sa authenticity mo, may natulungan ka. May nakita silang solusyon because of you. How does it feel, Ma'am Feline? Ano yung feeling? Will you be very happy? Will you be very fulfilling? Yeah, of course, definitely. Because in a way, nakatouch ka sa life ng tao na could be na talagang kilalang kilala mo siya or maybe just a friend of a friend, yung mga ganun. But ang important thing is, if you do that, kung nag-react siya o nag-interact siya with you, I believe you were able in a way added value doon sa tao. Lalo na pag nag-connect ka and you also respond. Yes, thank you so much. Kasi, eto ha, we are so busy doing lifestyles business. We are so busy sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. We are so busy kaka-worry. Busy tayo lahat-lahat sa mga goals natin. But alam nyo ba, yung feeling nyo, alam mo yung feeling na, ay, hindi ako pwedeng maging masaya kasi hindi ko pa nahihit yung goal ko. Hindi ako maging masaya kasi hindi pa ganito. Hindi pa ako na-promote. Alam niyo ba na with your hindi ko pa natutulungan yung downline ko. Ang dami yung mga hindi ka ganito kasi you are limiting yourself kasi nga ang alam mo lang is that pera, alangan mo lang na eto dapat yung ibigay ko sa kanya. What if itong energy mo online, yun yung magbibigay sa kanila ng solusyon. With your smile, with your post, with your story. Pwede kang tumulong kahit hindi ka nagbigay ng pera. Pwede kang tumulong kahit hindi ka present, hindi mo siya katabi, kahit malayo. That's that's something, no? And I do believe isa yan sa mission natin, lifestyle distributor. Hindi lang product yung naibibigay natin na solusyon, hindi lang opportunity ang nabibigay natin na solusyon, but every situation or every circumstances na hindi na natin alam na ikaw pala yung naging instrument na sa konting effort mo, sa akala mo wala lang ito, pero nakatulong ka. Yes? Take a deep breath, guys. Inhale.
Exhale. One more time. Inhale. Exhale. 'Di ba? Ang sarap ng feeling. Yan. Yes, of course. Ayan. Thank you so much. Ayan. Gusto ko basahin lahat. Ayan. Thank you. So, next slide, please. Sabi ni Ma'am LV. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you so much for the time na nilaan niyo for this. And I hope na nakatulong ako, naka-add value ako for this simple topic kasi nga nakikita ko talaga there's a need for us to check on our Facebook profiles and our pages. Paano tayo magbenta, not just for ourselves, hindi lang, at saka ano hindi lang, I mean, hindi lang product yung binibenta kasi natin dito eh, tayo kasi yun eh. We are the best marketer sa sarili natin, sa audience natin. Dapat nga, sabi nga, later pag-uusapan pa namin itong deep dive sa group ni Ma'am Jen for giving more, paano tayo maka-reach out pa ng mga tao na dapat nating tulungan, and how could we maximize that one. Is that the right person na tutulungan natin? So, ibang-isa pa na rin yan. So, I hope marami kayong natutunan. Simple lang yung topic ko. Simple lang ba yung topic ko? Yes, very simple, pero I know makakatulong ito sa inyo. And I hope yung assignment nyo, i-apply nyo, huwag kayong malito what to do. Apply nyo yung mga steps. Alam mo yung 3C, the 3C, type of content na ipopost nyo. And yun, hindi na, teka lang ha, baka ma-misinterpret nyo ako. Dapat ganun na lang talaga. You can post everything as long as it's inspiring, happy, hindi negative vibes. But then again, don't forget doon sa structure na yon na tatlo. 3 C's and 3-3-3 method. Kailan kayo magpo-post para hindi kayo malito, masegregate nyo yung time nyo. Yan, may structure kayong susundan. Yan po. So, yan. Thank you so much. I think that would be all. And I hope marami tayong natuto. Ito lang yung bilin ko. This is very useless. Lahat po ng trainings natin na natutunan, uh, apply po natin yun. Kasi, ang kaibahan ng tao, may dalawang tao kasi, same sila ng pinag-aralan. Ang kaibahan lang talaga nila, yung isa, nilearn lang nila, pero hindi niya in-apply. Pero kahit ang isa, nilearn niya, pero in-apply niya, yun yung naging successful. Kaya, wag niyong i-waste yung time yung na-learn niyo today, apply it right away. So, that would be all. Thank you, and to God be all the glory. Back to you, Ma'am Dayan. Yes, wow, grabe. Thank you so much.